Dr. Kagaw, bago ka mangarap ng napakataas, siguro dapat ka munang mag-isip. Ang mataas mong pangarap ay mahirap maabot. Magandang araw sa inyong lahat. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang buhay ng isa sa mga pinakatanyag na kontrabida ng pelikulang Pilipino, si Zenny Zabala. Kilala siya sa kanyang mga mataray at malupit na papel na talaga namang nagmarka sa industriya ng pelikula. Ngunit sa likod ng kanyang pagiging kontrabida sa screen, alamin natin ang makulay niyang karera at ang tunay na pagkatao ni Zenny Zabala. Dito sa Pinoy Wisdom. Si Zenny Zabala, ipinanganak bilang Emerenciana Ortiz Santos noong July 21, 1937 sa Marikina, ay nagsimula ng kanyang karera sa showbiz noong 1954 sa ilalim ng Sampaguita Pictures. Ang kanyang unang pelikula ay Binibining Kalog at agad siyang napansin sa kanyang husay sa pagganap bilang kontrabida. Dahil sa kanyang mestiza, looks at malalim na boses, siya ay madalas ipareha bilang kontrabida sa mga pangunahing bida tulad nina Susan Roses, Amalia Fuentes at Gloria Romero. Sa dekada 50 hanggang dekada 60, si Zenny ay naging isa sa mga pinakatanyag na kontrabida sa Sampaguita Pictures, kasabay ng isa pang kilalang kontrabida na si Bella Flores. Ipinamalas niya ang kanyang galing sa pagganap sa mga pelikulang tulad ng Ang Bukas Ay Akin, 1964, kung saan siya ay nominado bilang Best Supporting Actress. Ang kanyang husay sa pagganap ng mga mapang-api at malupit na karakter ay nagbigay sa kanya ng natatanging pwesto sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Matapos ang kanyang kasikatan noong dekada 60, nagkaroon ng pahinga sa showbiz si Zenny, ngunit muling bumalik noong dekada 80. Isa sa kanyang pinakakilalang proyekto ay ang pagganap sa sikat na sitcom na John and Marcia. Dito, muling ipinakita ni Zenny ang kanyang talento, ngunit sa pagkakataong ito ay nagbigay siya ng halong komedya sa kanyang mga seryosong papel. Nakilala din siya sa pelikulang Tatay Nick, 1998, at sa pelikulang Ikaw Lamang, 1993, kung saan siya ay gumanap bilang isang malupit na biyenan na tumatak sa mga manonood. Pumanaw si Zenny Zabala noong August 8, 2017 sa edad na 80 sa National Kidney Institute sa Manila. Sa likod ng kanyang pagiging kontrabida sa harap ng kamera, siya ay kinilala ng mga kasamahan niya bilang isang mabait at maalalahaning tao. Patuloy na inaalala si Zenny hindi lamang sa kanyang mga natatanging pagganap, kundi pati na rin sa kanyang pagiging isang mabuting kaibigan at kasamahan sa industriya. Si Zenny Zabala ay isang tunay na alamat sa pelikulang Pilipino. Ang kanyang mga pagganap bilang kontrabida ay nagbigay ng kakaibang kulay sa mga pelikulang Pilipino noong kanyang panahon, at ang kanyang legacy ay mananatili sa puso ng mga Pilipino. Huwag kalimutang i-share ang video na ito upang mas marami pang makaalam sa buhay at karera ng isang natatanging kontrabida, si Zenny Zabala. Maraming salamat sa panonood. Dito lang yan sa Pinoy Wisdom.